Welcome back to my YouTube channel. It's your boy, Jeffrey TV. At nandito na naman tayo sa panibagong sequel dahil magre-react ulit tayo ng vlog ni Marie Larsen na kung saan siya ay nag-harvest ng tajong, kung sa English pa, sea urchin. At kailangan nyo rin dapat malaman ang mga details na na-miss out nyo sa vlog niya. Kaya bago mo na yan guys, huwag mo naman kalimutan mag-like, subscribe, and press the bell button for more updates para lagi kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. Kaya shoutout sa mga fans dyan ni Marie Larsen na patuloy na sumusuporta sa kanyang channel. Kaya enjoy watching Jeffrey TV! In 3, 2, 1. Ganon pa rin yung intro niya. Welcome to our new home, our new place. Sumisisid again si Marie Larsen. Nag-harvest siya ng salawaki at saka ng tajong. Sobrang gutom na po talaga ako. Hello, good afternoon. Welcome to Marie Larsen channel. So today's video ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-harvest ng tuyom. One of my favorite po talaga yung tuyom po siya, lalo na po pag fresh na fresh. Fresh. Masarap kasi yung sea urchin pag bagong kuha. Tuyom po, ang dami pong spike, baka matusok po siya. At Hindi niya muna pinasama sa Sir David dahil kasi baka hindi niya pa alam kung paano mag-harvest ng sea urchin. Kaya kung interesado kang kumuha ng sea urchin, dapat meron kang kaalaman kung paano ito kunin. Unang-una, yung sea urchin is napaka-toxic. Yung spikes niya, merong toxic doon. Kaya kapag naapakan mo yun, delikado, malamang sa na malamang, yung paa mo lalaki. po siyang experience kung paano po mag-harvest ng urchin. At least po ako, marunong po ako sumisid or mag-dive kasi yung asawa ko, hindi po siya masyado marunong kung paano po sumisid. Tsaka dyan lang naman po ako sa kabila, manguha ng tuyom. Actually guys, hindi lang lato. Meron din sea urchin. At saka yung sea cucumber, ang tawag dito sa amin ay bayat. Yung umiihi na seafood. Sobrang taas ni Sir David, ay lumuhod na lang siya. Wow, thank you for... Akala ko talaga nung una yung kaldero, ang English nun ay rice cooker. Kasi nga, doon tayo nagluluto, kaya rice cooker eh. Pero hindi pala, pot pala ang tawag doon, pot. Kaya nga, merong pot holder kasi merong pot. Tama po siya kasi he has no experience. Baka matusok He has no po experience siya. I think yet. the urchin have some bilimos. Kasi I think it lasts for a few days, magsuswollen yung kamay mo. So, Swelling. may mga turista Lalaki. dito Lalaki. sa Siargao Island. Nuha nila diretso yung urchin. Grabe talaga. Natusok. Bro. Oh, Dave, ako na lang dito. You said... Kinuha Yes, ng sir. gamit lang ng Paluto kamay. na yung Wala ano man lang So, when the protective rice gear is or nearly cooked, something you na have to remove some makakaprotekta sa kamay nila. Otherwise, Expert ha? it's gonna be overcooked Na, na. lumaki yung kamay. Paluto na siya eh. Nandito na po tayo sa dagat. Start na po tayo pagsisid para hanapin po ang mga tuyom. Tara, medyo malamig. Malamig dun guys. Boy! Kita-kita lang yung bungsod. May nakikita na po ako. Nalawaki po ito. Tara, Salawaki. simulan na po natin pag-harvest. Yung nakita agad ni Marie Larsen na sea urchin is color green. Pero meron din namang black. So ano ang pinagkaiba nito sa black at saka sa green? At saka ano ang pinagkapareha nila? Well, pareha silang sea urchin. Ang pinagkaiba nila ang kanilang appearance. Yung black sea urchin ay maraming spikes at saka delikado. Kaya kapag kukunin mo ito ng walang protective sa kamay, malamang sa malamang ay lalaki ang kamay nyo at magsuswell ito ng ilang araw. At ang Bisaya nun ay tajom. At saka yung green na sea urchin, ang English nun ay collector urchin. Marami din siyang spike, pero di gaanong delikado. Pero kailangan nyo pa rin mag-ingat. Alin ang mas masarap? Yung black sea urchin, kung sa Bisaya pa, is tajom. Or yung collector urchin, kung sa Bisaya pa, ay salawaki. Kaya comment down below kung alin ang mas masarap sa kanila. Pwede lang kunin yung salawaki
gamit ang kamay. Pero kailangan nyo pa rin mag-ingat. Grabe! Ang lalaki po, napakadami. Kaso pag move yung legs ko, dumidilim yung dagat. Ang hirap manguha. Kailangan clear na clear talaga yung dagat para mas madali siyang makita. Para di kayo Kasi mahirapan, panay dive ako. kailangan nyo talaga Panay panay move. mag-ingat. Kasi tumataas na yung dagat. Para di-blur yung paningin nyo kapag sumisisid kayo ng dagat. Tsaka pag kukuha kayo ng sea urchin. Yan. Grabe, 3. Kung malapitan niyo po, Pag buhay malaki, na buhay po talaga yung salawaki. malamang sa malamang, Panay mo maraming siya. laman. Meron po siyang spike, nakakatusok pa rin, pero hindi po talaga siya kagaano ka-spike kumpara po sa tuyom. Uy! Ayan, lagay na po natin. Hindi siya gaano Ang dami na. tulis yung spikes niya. Woo! Ang saya po manguha ng salawaki. Yan yung black sea urchin. Yan ang delikado. Oh, hindi niya ginamitan ng gamit ng kamay. Gumamit siya ng isang tools para makuha ito. Grupo kasi sila, guys. Kaya madali mo siya makita. Pag maitim yung nakikita mo sa dagat, malamang merong mga tajom dun. Kailangan talagang mag-ingat. Yan, one by one. Ah. May puti yung spikes niya. Sarap niyan, guys, kilawin. So, Ah. ganito po kadami ang na-harvest po nating urchins. Isang Tingnan niyo po, banyera. Grabe ang dami. Dami po nila. Sarap niyan. So, Pero ngayon, pag itatransfer natin tawag ulit ito, dito sa nilagay Piao mo na sa para po mangkok. linisan. Bago po natin Kaunti lang yan, malinisan, pero ay masarap kailangan pa rin. tanggalin po natin yung spike. So, bago kayo makakain ng urchin, hindi po basta-basta. Kasi ang taas ng processing niya. Matagal ang proseso Siya magkuha. kung paano ito You have to be kunin. careful, baka maano din yung spike mapunta sa mata mo. You have to be careful, yes. Mahabang proseso kung bago mo ito makain. Kailangan mo muna siyang, tawag nito, i-shake sa dagat para mabali yung mga spikes Ganun niya. lang tayo, Yan, back ganyan. and forth. At saka para na rin makuha yung mga buhangin at saka yung mga Ayan. lusay. Kalbo o na po sea siya. plants. So, mas madali po ito siyang linisan pag kalbo na kasi kailangan mo yan hawakan and then i-cut mo siya in the middle. Yung parang nag-cut ka ng coconut. Daming exercise ko nito. Everyday kung ganito ang ginagawa mo, napaka-fit niyo po talaga. Ito ang rason bakit maraming sea urchin sa bungsod ni Marilasin, sa area ng bungsod ni Marilasin. Unang-una, pagkain. Ang sea urchin kasi ay herbivore. Kung sa lupa pa sila ay kanding. Kumakain sila ng dahon. Ganon din ang sea urchin. Kumakain sila ng algae or lumot, seaweeds at iba't ibang klase ng halamang dagat. Pangalawa, protection. Ito na yung rason kung bakit maraming sea urchin sa bungsod ni Marilasin. Ang sea urchins, marami silang spikes. At yung spikes na yon ang nagpoprotekta sa kanila para hindi sila makain ng predator. Kaya kapag walang predator, maraming sea urchin. Pangatlo, ang habitat. Ang sea urchins ay may ability to adapt sa habitat na gusto nilang tirhan, kagaya ng corals, seaweeds, and rocks. Kaya kung lalangoy ko ng dagat, may chance kang makakita ng sea urchin. It's either salawaki or tajom. Kailangan mo talagang i-shake ng maigi ulit. para malinis yung sea urchin. Para di ka na mahirapan sa May pagtanggal sugat ata ako. yung Ayan o, pagtanggal ng laman. nagkasugat sa bato. Masakit. Kailangan mo rin talaga mag-ingat kasi maraming bato. Kunin natin to. Kuha tayo ulit. So marami-rami Hindi natin- pa ang hindi natin nilinisin ni Marilasin. Yan ang delikado, yung tajom. Marami pa pong tuyong.
Ganito yung trabaho mo everyday. Papayag po ba kayo? Taga-harvest ng urchin? Dito po sa Depende. Siargao Island, marami pong taga-harvest po talaga ng tuyom. Ito po talaga ang hanap buhay nila. Sa isang baso ay 100 pesos na po dito sa Siargao. I remember when I was like 8 years old, mga nasa 40 pesos pa per glass. Ano ang benefits ng sea urchin sa tao? Ang benefits nito kapag kakain ka, meron itong mataas na protina, omega-3, fatty acids at mahalagang bitamina at mineral. Pag sa pinansyal naman, pwede mo itong ibenta per glass. Nasa sayo na yan kung magkano ang presyo ang bibigay mo sa customer. Well, ang disadvantage lamang nito kapag kakain ka rin, bawal ito sa high blood. Nakikita niyo po ba yung bahay namin? Nandyan lang po. Malapit lang po Kitang-kita talaga lang yung ako. bungsod ni Si Marie. David at si Sylvester nandun lang nag-aantay. While si Mami, naghanap buhay. Nanguha ng urchin. Para hindi na po ako bibili. Yan. Sana po Malapit na. natin, tingnan po natin kung may laman po ang urchin. Kasi hindi po lahat ng urchin may laman din. Para malaman niyo po, may laman, mabigat siya. Di So, porkit ito po, malaki, mabigat to. Buksan meron po ng laman. natin. Meron kasing malaki pero walang laman. Sak. Kitang-kita mo yung buhangin guys. So, yun yung, Ayan, nako. yan. Uy, Marami siyang laman. Taba Taba. po, mataba. basugas lang. Yan, pwede mo na yan kainin kahit wala pang Sa mga suka. bahay namin, as in, mabubuhay po talaga kayo. Maraming isda, maraming seaweed, urchin. Ano pa ang hinahanap mo? Buhaya. Bukas pa tayo? Wala lang buhaya sa Numancia guys. Numancia, Naku, Siargao. grabe, ha? Ang tataba po ng tuyong natin. Jackpot po talaga ako. Ayan. Lalaki. Sikat ba ang sea urchin sa Siargao? Well, sikat talaga. Yan yung hinahanap-hanap ng mga foreigner. Kinakain nga nila yung sea urchin kahit wala pang suka. Worth it po talaga yung effort ko. Kakadive ka kasi sarap to kainin. Lagyan ng suka. Kunin nga din na. Gaya ng sinabi ko. Parang coconut lang. Padami na po. Ang sarap na po itong kainin. Lagyan ng suka. Ito na po ang laman ng Pero orchid. bawal sa Ito akin. po ang lahat na na-harvest natin. Ganito lang po siya karami. Lagyan po natin ng suka. Yan, tikman na po natin ang very fresh orchid. Oh my God. Sarap. Tamis. Gusto kong kumain pero bawal talaga. Masarap ang bawal. Kain na po tayo. Sobrang gutom na po talaga ako. Kakasisid, kakatanggal ng mga spark, kakatanggal ng laman. Wow. Na, gutom talaga. Sarap kumain. Sobrang gutom na po ako. Pasensya na po. Excuse me. Mabubuhay ka talaga sa Thanks dagat. for watching everyone. Kain po muna ako. Lalangoy pa ako dun sa bahay namin. Bye! At dito na magtatapos ang reaction video natin kay Mariel Lasin. I hope na marami kayong natutunan patungkol sa sea urchins, kung bakit maraming sea urchins sa bungsod ni Mariel Lasin. Kaya kung sea urchin lover ka, comment down below. And yes, dito na magtatapos ang video na ito. Sana nagustuhan mo ang video na ito. Huwag mo namang kalimutan mag-like, subscribe, and press the bell button for more updates para lagi kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. Once again, it's your boy, J Prudent TV. Sayonara!